Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe, damay sa pagkakulong ni Dax. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa hinaba-haba ng diskusyon sa pagitan ni Zoe, Dax at Annalyn, pati na rin ng mga pulis. Kumbinsido na si Dax na sumuko sa mga pulis, pero sa mga hindi inaasahan ay pinaputukan siya ng hitman na inutusan ni Carlos. Binitawan ni Dax si Annalyn para itaas na ang mga kamay at sumuko. Pero iba ang nangyari. Pagkawala ni Annalyn, agad siyang pinaputukan ng hitman, kaya naman buong akala ng mga pulis ay nanlaban itong si Dax sa kanila. Kaya naman sunod-sunod na ang bala ng baril ang tumambad dito kay Dax. Iyak ng iyak si Zoe dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Sinabi niya kay Dax na lumaban ka Dax please para sa anak natin, habang sila Annalyn, RJ, Lynette, Lyndon ay nakatingin lang kay Dax at dito kay Zoe. Awang-awa si Annalyn sa nangyari kay Dax, lalo na nga dito kay Zoe nang makita nila na bumulagta itong si Dax sa sahig. Dinala ng ambulansya si Dax sa Apex, kasama itong si Zoe. Dumilat si Dax nang kausapin siya ni Zoe, habang nagmamakaawa si Zoe na lumaban si Dax dahil ito na lang daw ang natitirang kakampi ni Zoe. Habang nakatingin si Dax kay Zoe, bumulong ito kay Zoe na ang mami mo at naputol ito agad nang mawalan ito ng hininga. Nilipat si Dax sa OR para agad-agad na maoperahan. Paglabas ni Dax kay Zoe, nakita ni Zoe si Annalyn na palapit sa kanya. Galit na naman si Zoe kay Annalyn. Si Annalyn na naman ang sinisisi nito kung bakit napahamak si Dax dahil sinundan sila nito at tumawag pa ng pulis. Tumanggi naman si Annalyn dahil hindi siya ang tumawag ng pulis. Pinagtanggol din siya ni Lynette dahil lagi na lang si Annalyn ang may kasalanan. Sumagot si Lyndon na walang kinalaman si Annalyn dahil ako ang tumawag ng mga pulis. Hindi naniwala si Zoe dahil pinagtatakpan lang daw ni Lyndon si Annalyn para hindi siya masisi. Sinumpa ni Zoe si Annalyn. Sinabihan niya si Annalyn, tatandaan mo to Annalyn ha, kapag namatay si Dax, habang buhay kitang isusumpa. Sabay alis ni Zoe. Susundan sana ni Annalyn si Zoe, pero pinigil na siya ni Robert dahil baka mas lalo lang magalit si Zoe at maakapekto pa sa baby nito. Kaya si Robert na lang ang sumunod kay Zoe para alalayan ito. Samantala, nagpunta ng chapel si Zoe. For the first time nga ay humingi ng tulong itong si Zoe sa Diyos. Pinagdasal nito na sana makaligtas si Dax. Inamin niya lahat ng kasalanan niya at alam daw niya na ang kapal ng mukha niya para manghingi ng tulong sa Diyos. Samantalang, ang dami daw nilang kasalanan ni Dax. Dinasal ni Zoe na sana lumaban si Dax para na lang sa magiging anak nila dahil hindi daw kakayanin ni Zoe kapag namatay si Dax. Iyak ng iyak si Zoe. Stress na siya sa lahat ng nangyayari habang inaalala ang mga nakaraan nila dahil ayaw na mawalan ni Zoe ng isa pang mahal sa buhay. Kaya sana daw ay pagbigyan pa na mabuhay si Dax. Nakita naman ni Robert si Zoe na iyak ng iyak habang nagdadasal. Awang-awa siya sa nangyayari sa anak niyang si Zoe. Sa operating room, patuloy na ginagawa ng mga doktor ang lahat para iligtas si Dax. Tinanggal ang mga bala sa katawan nito. Sa kabilang banda, nag-aalala si Annalyn sa nangyayari kay Zoe. Samantalang si Chang Susan ay duda pa din nga kay Zoe dahil sigurado daw na may kinalaman si Zoe at alam ni Zoe lahat ng krimen na ginagawa nila Dax dahil matagal na daw palang magkarelasyon si Dax at Zoe. Tinagtanggol naman ni Annalyn si Dax kay Chang Susan. Sinabi niya kay Chang Susan na wala pong kinalaman si Zoe doon at wala siyang alam. Tinanong naman ni Chang Susan si Annalyn kung gaano siya kasigurado.
Sinabi ni Annalyn na narinig niya kasi sila Zoe at Dax na magkausap at yun ang narinig niya kay Dax na wala talagang kinalaman si Zoe sa lahat ng krimen ng mami niya. Take note daw at hindi alam ni Zoe na nakikinig siya kaya imposible daw na pinagtatakpan lang ni Dax si Zoe dahil hindi naman nila nakikita nun si Annalyn habang nakikinig ito sa kanila. Samantala, nagsama-sama sa office si Robert, Lynette, Giselle at Madam Chantal para pag-usapan ang mga nangyayari kay Zoe dahil sila lang naman ang magtutulungan kaya kailangan nilang mag-isip ng sabay-sabay. Sinabi ni Robert na kinausap niya ang mga pulis dahil alam ni Robert na upset si Zoe at ayaw makita ng mga pulis kaya sinabihan niya daw muna ang mga pulis na umiwas muna kay Zoe at kay Dax. Hindi naman nagustuhan ni Giselle ang sinabi ni Robert. Sinabi niya na halatang halata na gustong itakas ni Zoe si Dax kaya ganun ang gusto niyang mangyari na walang magbantay kay Dax sa kwarto niya para magawa niya ang plano niya na itakas si Dax at hindi ito makulong. Dagdag pa ni Giselle, dapat din na makulong si Zoe dahil paniguradong may alam si Zoe sa pagkamatay ng papa nila. Sumabat na si Madam Chantal dahil si Zoe na ang nai-involve sa mga sinasabi ni Giselle at pinagbibintangan na ito ni Giselle at ayaw daw yun ni Madam Chantal. Napatayo si Madam Chantal. Sinabi niya na what's wrong with you? Kung magsalita ka parang hindi mo kadugo si Zoe. Wala ka bang kaamor-amor kay Zoe? Diretsang sumagot si Giselle nang wala. Lahat ng kriminal dapat kinukulong. Nagsagutan si Giselle at Madam Chantal nang walang tigil. Hindi na alam ni Robert ang gagawin niya. Kaya inawat niya na ang dalawa dahil hindi daw ngayon ang oras para magtalo sila. Dahil nagsasabong na naman ang mga ito at hindi na sila nakapagplano ng maayos. Pinakinggan at pinaburan ni Robert si Zoe na wala munang mga pulis ang magbabantay kay Dax. Para na rin nga sa ikapapanatag ng kalooban daw ni Zoe. Para hindi na ito ma-stress pa at hindi na madamay ang magiging anak nila nito ni Dax. Kahit na nga labag pa nga daw sa loob nitong si Robert na sundin ang gusto nitong si Zoe ay gagawin niya ang lahat para hindi na ma-stress ang anak niyang si Zoe. Gusto niyang bumawi kay Zoe dahil si Zoe nga lang ang may gusto nun. Wala na ngang nagawa itong si Giselle dahil si Robert na ang nagdesisyon. Pati na nga itong si Madam Chantal ay kukontra sana dahil ayaw niya nga din na makatuluyan nitong si Zoe, itong si Dax. Kaya naman wala na rin siyang nagawa dahil nakapagdesisyon na si Robert. Samantala, successful nga ang operasyon kay Dax. Kaya laking tuwa ni Zoe na dininig siya ng Diyos sa panalangin niya. Bakit kaya nabanggit ni Dax ang mami ni Zoe? Buhay pa kaya si Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!